Father in heaven, we thank you, Lord, for this time na inyo pong binigay sa amin for us, Lord, to study your word. And Father, we ask thee for the wisdom that comes from you, the understanding, Lord. We pray na ang aming pag-aralan, Lord, makita po namin ang iyong plano sa mga bagay na ito. Ikaw, Lord, ang mapapurihan, ang lahat ng itainit namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Isang magandang umaga po para sa ating lahat. No? May buntag sa itong mga kaigsunan nga taga Digos, pong Digosenyos. Amen? Sa itong mga kaigsunan nga taga Balay-Balay, nasa pato. Sa lahat ng ating mga kapatiran, isang magandang umaga po sa Sarita Gadagupan, masanto siya Kampusan Yuntan. Amen? Actually, I'm from Santa Barbara. Pero dyan ako sa Dagupan High School. And ako po ay nagagalak. No? Na muli po ay binigyan po ako ng pagkakataon na mag-share ng salita ng Panginoon. Alam po natin, no? Alam po natin na sa umagang ito, meron pong ituturo ang Panginoon sa atin. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, may ituturo ang Panginoon sa atin, makinig ka. Amen. So yun, pakitapik po yung balikat na. May. Ngayon po, pag-aaralan po natin ang isang bagay na malimit po na umaadlap sa atin para po tayo ay magpuri. Alam po natin ang pagpupuri sa ating Amang nasa langit, sa ating Panginoong Hesukristo, ay isa po sa mga pinakamahalagang parte ng ating pananampalataya. Kaya, makikita po natin, let us open our Bible sa Psalm chapter 92 verse 1. It says, okay, it is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High. Makita po natin dito na sinabi ng nagsulat ng Psalm 92 na it is good, napakaganda na magpuri sa Panginoon at gumawa ng kanta para sa Kanya. Makita natin when it comes to declaration to this, nakikita natin mga kapatid na he is testifying na napakaganda na magpuri sa Panginoon. And our testimonies are intended po para to encourage ang ating mga kasama sa pananampalataya. Dahil miski itong nagsulat na ito, na-experience niya, na-experience niya ang kagandahan na nagpupuri sa Panginoon. Pero makikita natin mga kapatid, sabi ko nga kanina, na sa pagpupuri, may mga bagay na pwede nating makasalubong, na pwedeng humadlang na tayo ay pagpuri. At yung pag-aaralan natin, nasa panahon ba na dumarating sa atin ang panic? Sa panahon na dumarating sa atin ang pessimism o yung pagiging negative thinker? O dumarating sa atin na ang ating focus na pupunta sa problema? Let us study ngayon na mas maigi na kahit meron tayong panic attacks, meron tayong umatake sa atin ang pessimism, automatic nagiging problem conscious tayo, it is better pa rin mga kapatid that we continue to praise our God. Diba? Kaya makikita natin mga kapatid na let us examine. Let us examine ngayon kung ano ang magagawa ng praise sa panahon unang-una na tayo umatake ang panic sa atin. Panic is something, reaction po ng isang tao sa isang bagay na hindi maganda na kung saan hindi na siya nakakapag-isip ng maayos at hindi na siya nakakakilos ng maayos. Diba? Kaya makita natin, una nating pag-aaralan dito is it is better to praise than to panic. Amen.
Diba? Sinasabi ko nga, napakadaling pagpuri sa Panginoon. It is very easy to praise God pag ang lahat ng bagay ay umaayon sa ating kagustuhan. Pero hindi lahat ng panahon umaayon ang mga bagay sa ating kagustuhan. At yan malimit ang na-encounter ko na sinasabi ng ating mga kapatid na inmates na napakadaling magpuri sa Panginoon kung ang sitwasyon ay maganda. Eh paano pag hindi umaayon sa atin ang sitwasyon? Di ba? Alam naman natin na maging sa laya, maging sa abroad, maging dyan sa biitan mga kapatid, dumarating talaga ang panahon na hindi umaayon sa gusto natin ang mga bagay. May mga tribulation, may mga problema, but it is natural. Pero sinabi nga ni Jesus sa John chapter 16 verse 33, sa chong time to. I have told you this. Sabi ganyan. Sinabi ko sa inyo to. Pinipat ko to rin. So that in me you may have peace. Na sa pamamagitan ko magkaroon kayo ng kapayapaan. In this world, dito sa mundong ito, you will have troubles. But take heart. I have overcome the world. Sabi, in this world, you will have trouble. Amen. Kaya makikita natin na these troubles are panic producers sa mga buhay natin. Kaya minsan problema sa health. Yun nga sabi ko, napakahirap magkasakit. Magastos magkasakit. Kahit nandyan sa jails, kahit na masakit minsan ang tiyan mo, kung wala yung in charge na magbibigay ng gamot, hindi ka agad mabibigyan. Di ba? Maging nga sa laya, last week lang, before ako pumunta ng Baguio, ang anak ko nasa hospital na dengue. And the reasons na pagpaalam mo, sabihin ko from my heart na, pwede po bang hindi muna ako pupunta sa Baguio to attend the seminar? At I will stay na lang dito muna sa anak ko kasi kailangan din ng asawa ko ng kasama na mag-alaga. But I told sa aking asawa na kung mag-stay ako rito, matutulungan kitang mag-alaga. Pero kung pupunta ako rin, kung gawin ko yung kalooban ng Panginoon, ang Panginoon lang din ang panggagalingan ng hiling ng ating anak. Kaya kahapon, nung magkasama kaming namalingkid, nagdara-trip ko, sabi ng asawa ko, alam mo, pag-alis mo, umiyak ako rin sa ospital. Hindi rin niya alam na ganun din kabigat ang aking paa na umalis papuntang Hatmat Estate. Those things should not allow us na maka-experience po ng panic. Amen? Problem about the families, ang problema natin. No? Hindi nasa loob ka man, nasa abroad ka man, nasa layak. Still, there are problems within the family, and especially minsan wala tayong magawa tungkol sa problema na yan. Problem sa ating mga finances. Sino po ba rito ang hindi nagkakaroon ng problema sa pera? Amen? Kahit na mga dolyares ang kinikita ng mga kapatiran natin dyan, I believe. Amen? Mayroon pa rin, nagkakaroon pa rin sila ng experience ng financial problems. Di ba? Problema ngayon sa Pilipinas. Kahit na nung nakikinig na ako, ay nagkausap nung asawa ko yung nanay niya at kapatid niya nung isang araw. Kung puputok ang gera rito sa Pilipinas, pakikuha nyo na lang yung anak namin dyan sa Canada. Sabi ko gano'n, itong babae ito nagpapanik na tungkol sa mga nababasa na. Kaya minsan, it doesn't help for you watching current events, watching yung mga news. Sabi ko, hindi lalabas sa bibig ng asawa ko kung kahit siya hindi siya nagpapanik. But still, panic will affect all areas ng ating life. Kahit nga minsan yung pagkilos mo,
hindi nagiging maganda because you allow panic na then what should we do? How can one praise God? How can one praise God when experience itong panic attacks na to? Always remember, mga kapatid, kung hindi umaayon ang mga bagay-bagay sa sitwasyon natin, always remember that God loves us. Amen. Mahal niya tayo. Amen. Ang Panginoon, mas mahalaga tayo kaysa sa mga ibon. And yet, God does not allow na hindi niya alam na may malaglag tayo. Amen. Sa mga Bisaya, mas natin value kumpara sa mga langgam. Amen. Di ba? If the Lord loves us, then He will know our situations. God is in control. What should we do? What should we do? We continue praising Him. Continue praising Him. Minsan kumukontra ang flesh, but it is the heart and this mind ang kailangan natin. Dahil itong mind ang pinakakalaban natin. Especially sa mga kapatid natin na nandiyan sa loob. Do not let this nakainin ka. Amen. Magpulot tayo, magpatuloy tayo magpulot. At ang Panginoon, ipinakita nga niya ang pagmamahal niya sa atin to the point hanggang sa kanyang kamatayan. How is it? Sa sitwasyon natin na ito, alam ko na may magagawa ang Panginoon. Okay, di ba? Continue praising. Ikalawa, ito ang giging problema malimit ng tao. It is better to continue praising than to be pessimistic. Ano ba itong pessimistic na sinasabi? May English Pessimistic is yung pagiging negative thinker natin. Yung negative yung ating iniisip. And always remember, pessimism, ang pagiging negative thinker can be a habit. Amen. Diba? Ang pagiging negative na tao ay nagiging habit. Diba? Makahalata mo ang tao na negative thinker, puro complain ang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi ko sabihin na bunganga, over naman ang pagbunganga, bibig lang. Amen. Puro negative ang lumalabas sa kanyang bibig. Example na lang. Diba? Example na lang pag dumating ang pagkain. Diba? During the pandemic, I see daghang tao. Because by that time, I was in Davao. Nabutan ako ron ng COVID. And dumarating ang mga rasyon. And ayuda kong tawagin. And that was the time na mas marami akong bigas kaysa sa normal na mga panahon. Yung higa ko, doon ko nilalagay yung mga bigas. Ang mga tao nagko-complain pa, puro naman to sardinas, puro naman to beeflo, puro naman to noodles. You know, when we become, hindi tayo nagiging mapasalamaton sa Bisaya, kanang yung hindi tayo nagiging mapagpasalamat, dumarating ang pagiging negatibo sa panganila. Ano to? Mamamatay na lang tayo puro noodles ang laman ng tiyan. Natapos na ang pandemic, hindi naman sila namatay. Kahit yun sa loob, anong tawag nyo ba sa rasyon? Blatters, kasi sa gitna, blatters ang tawag niya. Blatters, nandiyan na, sahod na. Magbibigay ng 2 ganitong tuyo, patas ko complete. Dumarating pa ang bulong-bulungan yan. Magkano ba ang budget ng isang bilanggo sa isang araw? Pagkain. Imbis na magpasalamat dahil may pagkain. Amen. Hindi ko sinasabi ko, ba't hindi naman laging masarap at hindi naman laging hindi masarap ang ulam yan. Kaya kung araw-arawin nila masarap ang ulam natin, ay baka hindi na natin mahintay ang ating paglaya. Araw-arawin kayo dyan ng umba, araw-arawin kayo dyan naman, hindi natin alam. Amen? Makikita natin. Pessimism is negative na po, baka saan ako. Dami kong kaso. Baka ma-reclusion kadena ako nito.
Always remember, pag Panginoon ang kikilos, kahit ang dami mong kaso, lalaya ka. Amen? Meron ako nakasama doon sa Gibat 22 ang kaso. But when God nagsimulang nagtrabaho ang Panginoon, bigla na lang pupunta yung complaint niya, so i-atras namin yung kaso, wag nyo na kaming gagambalain. Hallelujah. Ang natira sa kanya, ilang taon na lang, pagkatapos sa riyan, napunta siya ng munti. Sabi niya sa akin, Gerald, huwag kang matakot pumunta rito sa munti, maganda, malinis ang RDC, ganito. Sumulat pa siya sa akin. But you know, kahit ano pa ang kaso mo, kung ang Panginoon ang kikilos, papalayahin ka niya. When the time is right, the Lord will make it happen. Huwag niyong sabihin, dito na ako tatanda. Dito na ako, wala nang pag-asa. Sa mga Bisaya, ikaw nila, GG na. Kasabot mo sa GG. Amen? Wala na, good game na. Impas na. Amen? Pero hindi. Sardinas ka, nakakalaya, wala silang dalang susi. Amen? Kaya, etas naman, patas sasabihin nyo, pagpalaya naman, pag dumating na ang palaya, nagpipisimist na naman tayo. Why I'm telling this? Because it is my experience. Paglabas ko, anong magiging buhay ko sa labas? Sabi nung nanay ko noon, umuwi ka sa bahay. Maigilid ko sa loob, hindi ako nawawala ng pera noon, dahil kahit paano, meron akong discounter. Amen? Let us think always positive. Always remember, faith, ang pessimism is pagdududa in action. Kumikilos na pagdududa yan. Di ba? Ang pagiging negative thinker ay sinasabi, kulang ako ng pananampalataya sa Panginoon. Di ba? But always remember, mapa nasa laya ka, mapa sa abroad ka, mapa nasa piitan ka, we have to live by faith. Diba nung sabi niya sa Romans chapter 1 verse 17? For in the gospel of righteousness of God is revealed, righteousness that is by faith from the first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Ang mga matuwid, mamumuhay na sa pamamagitan ng pananampalataya. And you have to live by faith. And faith propels us to stay positive. Amen. Hindi ka mawawala ng pag-asa. Diba? Sabi ko sa mami ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko paglaya. Imbis na masaya ako, dahil ang process yung papel ko, hindi na ako ipinoward ng pan. Sabi ng mga nasa dito mo lang hintayin yung papel. Di ba? And ang paglaya ko, it is a miracle. I will say it is a miracle. Mayroon akong 2 kaso. Diba? Pag hindi nagsabay ng pagbasa yung sakit, paghiwalayin yung pagpapatuloy niyo. Pero it is my prayer, nagsabay sa isang araw ang pagbasa sa akin, naging parang isang kaso. Kinain ng malaking sentensya ko yung maliit na sentensya. And kung talagang palalayain na kayo, palalayain. You have to stay positive. Baka sabihin nyo, wala naman ang naghihintay sa akin sa labas. Ganyan. Nung nakulong ako, nawala. Even a relationship, nawala. Sabi ko, wala akong pamilya ko yung paglabas ko. And only now I realize that the Lord has allowed it dahil may gusto siyang linisin para mas makadaan ako ng maayos. Sometimes the Lord will remove things sa buhay mo habang nandiyan tayo sa loob. May tatanggalin ang Panginoon dahil may purpose siya na inihintay sa iyo. Kahit na masakit minsan, iiyak tayo rin kahit isara natin ang tarima natin. Paglabas mo rin, you can't hide your crying eyes, hindi lying eyes na
You can't hide your crying eyes. Amen. But now, it's only now na na-realize ko, ay, kaya pala tinanggal ng Panginoon ito during the time when I was there inside dahil may purpose siyang gagawin. Mas magandang buhay yung naghihintay. Kung nasasabi nila, Julina, na magandang buhay, mas masasabi ng Panginoon sa atin, paglayan yung mas magandang buhay, mga kapatid. You have to be positive. Mga kasama ko, mayroong nakasakay sa barko ngayon, magagandang buhay nila. Hanggang ngayon, nagkukumustahan kami dahil iba ang bad na nabibuild natin dyan sa loob. Pagdating natin sa laya, baka kakapatid pa rin tayo, hindi lang dahil dyan sa loob, dahil sa ating Panginoong Yeso Kristo. Amen? Di ba? And faith, faith and praising, you always remember that faith, that praising is showing faith sa Panginoon. Di ba? Si Paul at Silas, nakabilanggo, praise pa rin sila ron. And then, anong nangyari nung pag-praise nila? May miracle na nangyari. Hindi sila negative thinking na wala na. Nandito kami sa pinakamadilim na sulok. Madilim. Hindi ko makita yung katabi ko. Dahil sabi, kung babasahin nyo, napakadilim. Doon sila sa pinakamadilim na parte. And yet, they started to praise God. Kahit nasa panahon na pinakamadilim ang ng ating buhay, we have to praise para miracle will happen. Faith enables us, always remember, faith enables us to expect. Alam niyo yung pag-expect natin. Alam niyo, yan ang pinaka-pamisan. Huwag tayong mag-expect sa tao dahil bibiguin ka lang ng tao eh. Diba? Pero nagsabi mo, dadalaw ako rito, babalik ako after a week. Patas in-expect mo na dadalaw siya, patas wala, napakahirap. Kaya ako nung sabi ko sa nanay ko, huwag kayong magsabi kung anong araw kayo dadalaw para hindi ako nag-expect. Kapag hindi dumating, alam niyo? But with God, if you expect something, it will give you hope. Pag-asa, amen? Encouragement. Always remember ang ating Panginoon, hindi sinungaling na Panginoon. Kaya you have to be optimist. Optimist. Ayan. Diba? You have to be optimistic. Pag nyo rin sasabihin, ay, napaglipasan ako ng panahon. 50 na ako, paglalaya ako ng paglipasan ako ng Panginoon. It's never too late to serve God. Pag nag-serve ka sa Panginoon, paglaya mo, especially kamo diya, ang mga igsoon diya sa Dilos, ang igsoon diya sa balay-balay na ating mga churches diya. Kung kabalo mo diya sa balay-balay sa ating lumintun to, ay kasisang na pala, sorry. Diya, natin church diya sa kasisang. Pag makagawas mo at tumo dito. And let God open opportunities para sa'yo para mas kumanda ang buhay. Amen. You have to be optimist. Dapat positive thinking tayo. We have to live by faith. And expect miracles na mangyayari sa buhay natin. Amen. Marami tayong plano, pero ang plano ng Panginoon ang nangyayari. At ang pananampalatayang yan ang nagbibigay sa atin na yakapin ang plano ng Panginoon para patuloy tayo makapagpuri sa Kanya. It's the faith that enables us to embrace God's plan para sa ating buhay. Amen. Ikatlo, last po, continue praising God than to be a problem-conscious person. Ano yung problem-conscious? Naka-focus lang sa problema. Ang attention niya lagi nasa problema. Di ba? And we all know, all things work together for the good of those who love Him. Kaya sino nagmamahal sa ating Panginoon? Amen. Tapos po nila kami lang, kaway-kaway. Tawa na higugma sa atong Ginoo. Amen. Di ba? Payapayo limayo kagiyang kurang Pangasinan si. Sa mga nagmamahal sa Panginoon, all things works together for good. Amen.
Lahat ng bagay. Kaya ngayon sinasabi ko, slowly now I realize, may mga bagay na tinanggal sa akin ang Panginoon na masakit. Pero in the long run, naintindihan ko, ay ganun pala. Ay ganun pala. And then you say, ay salamat, Panginoon. Noong una, naging selfish tayo. Lahat tayo may problema. Dahil ang what do you call this, kalibutan, ang sanlibutan hindi perfecto. Amen. Sinong gustong walang problema? Alam nyo ba? Sinong gustong walang problema? Patay lang po walang problema, mga kapatid. Lahat tayo may problema. Amen. Problem is part ng buhay, pero it depends. Iba-iba ng approach. Sometimes the Lord will allow problems para malaman natin na kasama natin siya. Nabasa niyo na ba yung alam ba natin yung kwento tungkol sa pagpapakain ni Jesucristo sa 5,000? Anong sabi ni Jesus Christ kay Felipe? Anong problema ang pinalabas niya? Pagkain. Dahil pagkain ang problema ng tao na marami. Amen? Kalimitan natin, problema pagkain. Sabi, where are we to buy bread? Sabi ng Panginoon kay Felipe, where are we to buy bread? Ang sagot ni Felipe, nag-focus siya sa problem. Nag-focus siya sa sarili niya. Yan ang problema minsan. Pag nag-focus po tayo sa ating sarili, nag-focus tayo sa ating abilidad, nawawalan tayo ng pag-asa. Anong sagutin? Naku, Panginoon, kahit 5,000 denaryo, hindi ka kasya para mapakain lahat yan. Kung makakain naman, kahit pakunti-kunti ang bawat isa. Tingnan nyo na. Tumingin siya sa problema, tumingin siya sa sarili niya, hindi siya tumingin sa Panginoon. Anong nangyari? Nawalan siya ng Nawalan siya ng pag-asa. No? Pero hindi niya nakita na yung katabi niya. Alam na niya ang gagawin. Hindi niya nakita na yung kasama niya, ang Panginoong Hesus, na kahit na ang bato, kanyang gawing tinapay. Amen. Ganyan ang nangyayari sa atin pag nakakalimutan natin, kasama natin ang Panginoon, and we focus on the problem. Diba? Wala na. Buti pa si Satanas, alam niya kung ikaw anak ng Panginoon, gawin mo ang tinapay itong bato. Si mismo Felipe pa na nakakapakinig ng preaching ni Jesus Christ, si Felipe pa na nakakapakinig ng salita ng Panginoon, pagkatapos magsasabing wala na, hindi, naka-focus na siya sa kanyang problema. And he tried to solve the problem by himself. Nawala ng pag-asa, pero minsan tayo na nakakapakinig ng salita ng Panginoon, nakakalimutan natin na kasama natin ang Panginoon. No, sabi niya, I will not leave you as orphans. I will not leave you nor forsake you. Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Always claim that. Pag puno ka ng problema. Nasasabi yung pastor kasi nasa laya ka. Hindi, kahit na nasa laya kami, marami rin kayong problema. Problema ng nagtataasan ng mga bilihan. Bigas, ano pa, sa gasolina, crudo, matrikula ng mga anak. You know, we as parents, pag nag-chat ng mga anak natin, bakit sasabihin ni pastor na, anak, nagpapakalis na ba siya? Oo. Amen. Dalawa yung college ko. But still, the Lord provides for me. The Lord will provide also for you all. Paano yung pamilya ko? Nandito ako sa loob. Diba sabi ko, mas mahalaga tayo kaysa sa ego. Kaya kung dumarating na problema kayo, halos hindi nyo kumakain ako rito, paano yung pamilya ko kumakain din kaya halos hindi mo malunok ang kinakain ko yan. It is God who feeds. Mabubuhay sila dahil nandiyan ang Panginoon. Ang isipin natin yung sarili natin yan. Kung
paano mo papatatagin yung pananampalataya mo. Di ba? Kung paano mo patatatagin ito, alam nyo, kung ang Panginoon nandito sa puso, ito magiging matatag din. Sabi nga natin, hindi tayo nakakatikim ng physical na torture diyan sa loob ng pihitan. Amen. Pero ito, dito, ang mahirap, anxiety attack, kabagabagan. But still, if you put your trust to God, amen. Kaya nga sabi, do not be anxious. Philippians chapter 4, verse 6. Do not be anxious. Huwag kayong mapagabag sa kahit na ano. Pero sa lahat ng sitwasyon, sa pamamagitan ng prayer at petition na may kasamang pasasalamat. Always remember, if a person has developed ang karakter ng thankfulness sa kanyang buhay sa Panginoon, even sa negative na pagkakataon, it will become positive para sa kanya. Kahit na yung sitwasyon natin na nandiyan tayo sa loob ng pihitan, you ask God, Lord, ano pong gusto mong ituro sa akin? Present your request to God. Imbis na ikaw mabala ka, amen, mabagabag, amen, you kneel down and pray and praise. Amen? You praise. Sabi ko kanina, just like Paul and Silas, when they were in jails, chains, they worship, they praise God, singing hymns. Amen? And miracle happened. Sabi nga, prayer is a reserved thunder. Amen? Naalala ko yan. Meron kaming diary no na ini-issue sa Dominican School sa Dagupan no. Meron mga sayings doon at isa sa nakatanda ko, I was kinder then until now. That yung saying na yung prayer is a reserved thunder. Hanggang ngayon, tandang-tanda ko. Di ba? Present your request to God. Next please. 7. And the peace of God. Amen. Ang kapayapaan na galing sa Panginoon. Hindi galing sa pera, hindi galing sa dolyares, hindi galing sa dalaw. Dahil merong mga yun kapatid, ang buhay natin dito dalaw, hindi. Diba? And the peace of God, kapayapaan na galing sa Panginoon, which transcend all understanding, magbibigay sa atin ng pag-unawa sa lahat ng bagay. Napakahalaga ang pag-unawa sa atin. Will guard your hearts and your minds. Sabi ko, the peace of God will guard this and guard this. Di ba? Kaya para dyan sa loob, wala nang nagtatanong, kaya pa. Dahil minsan, meron tayong kasamang natutulala ron, malayo ang tingin. Tapos kakalabitin na lang, kaya pa. Kaya pa. Sabi ko, 5 taon na ako rito, ibig sabihin kaya pa, pero maya-maya tulala na naman. Tumatagos yung mata ron sa paningin doon sa dibdib. Amen? Diba? Kaya makikita natin mga kapatid na problem, ang pag-focus natin sa problem, imbis na i-focus natin sa problem, focus your eyes on Jesus and continue to praise Him. Kaya, verse 8 please. Finally, okay. Finally, tingnan nyo Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Positive thinking. Amen? Focus on the positives. Hindi sa problema. Finally. Diba? Actually, ang verse na yan, tinuturo niya na how to deal with anxiety.
Mas remember, maraming pinatay ang anxiety na yan. Anxiety leads to depression. And we are not prone, mapanasalaya ka, nasa bilangguan ka. Everyone is prone. But especially, present your request to God. Focus what is positive. At alam ko, mga kapatid, habang nandyan tayo, hindi maganda. Wala gusto. Dumarating pa nga sa point na sasabihin natin na, pero sa time din, kumakain kami. Sabi nung kasama ko na taga Tiago sa Isabela, sabi nga, oray na agdildil ak di asin, di kaya tagsubsublin to yan. Kahit na pagdildil ako ng asin, sa labas, ayaw ko nang bumalik dito. Kapag bisang pabag, masarap, bisang pabag, bisang pabag fingerprint ko, di na ako gusto mo balik dire. Di ba? Kahit na tildil ako ng asin, ayaw ko nang bumalik rito. You know, ang Panginoon, inihanda niya tayo, bakit niya tayo nilalagay doon? Bakal tayo dahil matitigas ang ulo natin. Masasabing bakal tayo. Pero ang Panginoon ang panday. Nilalagay ka niya sa apoy. Pupukpukin ng pupukpukin hanggang sa gusto niyang shape, sa gusto niyang angulo, sa gusto niyang lapad, sa gusto niyang haba. Para gamitin ka niya sa inaharap. Amen. You know? Parehas tayo dahil matitigas ang ulo natin lahat. Pero papanday tayo ng Panginoon, magpapanday lang tayo. Kahit na nandyan sa loob, I know and I believe, iron sharpens iron. Iba-iba tayo ng ugali, iba-iba tayo ng kultura. But still, the Lord is teaching us. Masasabi ko, dito tayo magtatapos, continue praising God. Kahit na hindi maganda ang sitwasyon. And while you are continuing na you praise God, expect for miracles na mangyari sa buhay. Expect ang pagkilos ng Panginoon. Amen. Pansamantala lang yung sitwasyon na yan. Lilipas din yan. Amen. God bless a lot and let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for this wonderful message na inyo pong binigay sa amin. We thank you, Lord, for the encouragement. We thank you, Lord, sa pag-asa na binibigay niyo sa amin sa araw-araw. And Father, we thank you. Father, mold us according to your will. Sa gayon, Lord, darating ang panahon na kami, Lord, ay magagamit mo. And also, Lord, turuan mo kami ng mga experience namin. We'll also help others na makalampas sa kanilang mga hinaharap na problema. We thank you. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Pastor Gerald, sa mensahe na ibinahagi niyo sa umagang ito. God bless you po. Hallelujah. So, alam ko na bless tayo lahat sa ating napakinggan na salita ng Diyos. Ngayon, pupurihin din natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga presentation.